Gayunpaman, dahil sa pakikipagtagpo sa isang hindi kilala at makapangyarihang nilalang, kailangan niyang subukin ang tatag ng kalooban ng bayani. Seryoso niyang tinanong kung handa na ba si Hyrcanus na labanan ang impeksyon. Piniga ni Hyrcanus ang kanyang mga kamao, iniisip na sapat ang lakas ng kanyang loob, at kung ito ay bahagi ng pangunahing misyon, isa itong natatanging pagkakataon. Pagkaraan ay sumigaw siya na isinusumpa niya ito sa kanyang katawan at kaluluwa, ngunit sinabi ni Ahimbri na huwag siyang magpadalos-dalos. Ipinaliwanag ni Ahimbri na nakita ni Hyrcan kung gaano kalakas ang mga halimaw, at hindi niya inakalang nararapat na ibigay ang ganitong misyon sa isang baguhan. Nabigla ang bayani, nagdududa kung talagang napakababa ng kanyang antas para ipagpatuloy ang misyon. Biglang nagbago ang ekspresyon ng ngisi, at sinabi na kung hihilingin ni Hyrcanus na tanggapin siyang bilang alagad, baka siya'y pumayag na tulungan at sanayin siya. Pagkaraan nito, umalis si Hyrcanus mula sa silid ni Ahimbri. Ilang sandali pa, ipinaalam ng sistema na natapos na niya ang misyon na itlob mula sa pugad, at nakatanggap siya ng titulong alagad ni Ahimbri at simula ng misyon na mga aral ni Ahimbri. Naalala ni Hyrcanus ang nakakaawang tagpong kinailangan niyang pagdaanan at nagalit, iniisip na isang tunay na manloloko si Ahimbri. Samantala, sa isa sa mga dungsyon, natalo ng mga manlalaro ang isang mabagsik na halimaw. Sumigaw sila na tapos na ang labanan at ang mga nangangailangan ng tulong ay dapat lumapit sa mga manggagamot. Isa sa mga manlalaro ang nag-ulat sa kapitan na sa wakas ay nakamit ng kanilang guild ang isang mahalagang tagumpay. Tumakbo ang kapitan papunta sa isa pang manlalaro, nagpasalamat, at napansin na mas malakas ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang manlalarong ito ay isang kabalyero na nangangaso kay Hyrcanus. Sumagot siya na hindi iyon problema at lahat ng iyon ay dahil sa suporta ng iba. Ngunit iginiit ng kapitan ng guild na hindi iyon totoo, sinabing kung wala siya, 5 sa kanilang mga miyembro ang tiyak na namatay. Pagkatapos ay inilabas ng kapitan ang isang supot ng barya at sinabing iyon lamang ang kanilang mayaalok. Napansin ng kabalyero na hindi iyon ang ipinangakong gantimpala at napilitang umamin ang kapitan, idinagdag na dagdag na bayad lang iyon. Biglang naging seryoso ang kabalyero at idineklara na hindi niya tatanggapin ang gantimpala dahil hindi niya gusto ang lumalabag sa mga patakaran. Nalito ang kapitan at humingi ng paumanhin, iniisip na tumutulong lang ang kabalyero dahil sa pera. Habang iniisip ng kapitan kung bakit nagsasagawa ng ganoong raid ang isang ranggo, umalis ang kabalyero, sinabing kukunin niya ang mga gamit mula sa pugad gaya ng ipinangako. Sinubukan siyang balaan ng kapitan na marahil wala nang mahalagang bagay sa pugad. Samantala, inisip ng kabalyero na napakapalad niya dahil hindi niya inaasahang makukuha ang bato ng impeksyon. Naalala niyang labis siyang natuwa nang marinig na lumitaw ang Swamp Dragon, inakalang maaaring matapos na ang maskara ni Hao ang misyon. Ngunit dahil buhay pa ang dragon, napagpasyahan niyang malamang nabigo ang bayani. Dali-daling pumasok ang manlalaro sa pugad at inisip na ang pagtalo sa boss ay hindi basta makakamit sa pamamagitan ng mga mekanika ng laro lamang. Tuwa siya nang matanto niyang ang kailangan na lang niyang gawin ay kunin ang batong may impeksyon at pigilan ang maskara ni Hao na tapusin ang misyon. Gayunpaman, agad siyang nadismaya nang mapagtanto niyang wala roon ang bato ng impeksyon. Nangalikig siya sa galit at isinumpa si Hyrcanus, sumisigaw ng ubod lakas. Samantala, lumabas na ng laro si Hyrcanus at nakatitig ng matindi sa kanyang telepono. Huminga siya ng malalim at inisip na dumating na ang oras para kumilos. Sa mga panahong iyon ng paghihirap, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kung makapagtitiis pa siya ng kaunti, magiging maayos ang lahat. Ngunit ngayon ay kinakabahan siya at nagpasya na tapusin na ang kanyang mga pagdududa. Nag-ipon ng tapang si Jason at nagpasya na kikilos na siya. Ngayon, binalak niyang umorder ng steak. Matagal na siyang nagtitipid sa pagkain, ngunit ngayong tapos na ang pangunahing misyon, inisip niyang kaya na niyang bumili ng steak. Higit pa rito, nakapag-ipon siya ng dagdag na pera kaya inisip ng bayani na karapat-dapat siyang gantimpalaan at napagpasyahang i-convert ito sa totoong pera. Pagka-check niya ng account, natuwa siya nang makita ang malaking balance at inisip na dumating na ang oras para sa steak. Ngunit napansin niyang unti-unting nababawas ang pera para pambayad ng mga utang, serbisyo, at upa. Pinukpok ng bayani ang kanyang kamao sa sahig, nagtataka kung bakit siya nagtatrabaho ng ganoon kahirap kung mauwi rin siya sa pagkakautang. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Romani na nagtatanong kung buhay pa ba siya at kung tumigil na siya sa utub ng tuluyan.
Noon lamang naalala ni Jason na nakalimutan niyang sabihin kay Romani ang kanyang sitwasyon at na hindi na siya makakapag-record dahil sa panggigipit. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at nag-isip kung dapat ba siyang sobrang maingat kung sa katunayan ay nagugutom na siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Sa katunayan, isa lang naman siyang ordinaryong manlalaro na nag-enjoy sa laro. Naiinis, tumayo siya at nagpasya na hindi na siya mag-aalala tungkol sa kahit ano at gagawin ang gusto niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa laro at nagtungo sa isang nakakatakot na lugar na kahawig ng sementeryo. Kasama niya ang 3 niyang mandirigmang kalansay. Ipinaalam ng sistema na nakapasok na siya sa teritoryo ng gubat ng kamatayan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na gaano man siya kadalas pumunta rito, lagi pa rin siyang kinikilabutan sa lugar na ito. Napagpasyahan ng bayani na ito na marahil ang pinakamainam na lugar para magpataas ng karanasan, at ang madilim na kapaligiran ay magiging maganda ring pang-akit ng mga manonood. Pagkatapos ay humarap siya at inutusan ang mga kalansay na manghuli. Dagdag pa niya, mayroon na silang bagong kasama na responsable para sa estratehiya. Ang bago niyang mandirigma ay isang kalansay na salamangkero, isang kasanayang ibinigay sa kanya ng tusong si Ahimbri. Napansin niyang napakagandang kasanayan ito, kahit na malaki ang kinakain nitong mana. Sa di kalayuan, napansin niyang may kamay na lumilitaw mula sa lupa at napagpasyahang iyon ang kanilang susunod na target. Ilang saglit pa, nagsimulang bumangon ang ilang mga kalansay mula sa lupa, lahat sila'y nasa antas 33. Nagtaka ang kanyang mga kalansay dahil ang mga kalaban ay kahawig mismo nila. Tumingin si Hyrcanus sa paligid at gustong intindihin kung ano ang ginagawa ng kanyang mga alagad dahil dapat ay nangangaso sila ng mga halimaw. Ngunit malinaw na natatakot ang mga ito na makipaglaban sa kanilang mga kopya. Nanatiling walang pakialam si Hyrcanus, kumpiyansa na mauunawaan ng mga kalansay na iba ang masasamang espiritu kaysa sa mga ordinaryong halimaw. Gayunpaman, nakita niyang nagtatago ang mga ito dahil sa takot at agad niyang tinanong kung ano ang ginagawa nila. Naiinis, pinalo niya ang kanyang mga daliri at inutusan silang tigilan ang pag-aaksaya ng oras dahil marami pang trabaho. Pagkatapos ay tumakbo ang isa sa mga kalansay ng walang alinlangan. Sa isang mabilis na hampas, pinabagsak nito ang kalabang kalansay. Pinanood niya habang saglit na natigilan ang kalaban. Ngunit bigla itong gumalaw muli, ikinagulat ng kalansay. Napansin ni Hyrcanus na hindi gagana ang karaniwang pag-atake. Kaya kinuha niya ang isang warhammer mula sa kanyang inventaryo na nagdaragdag ng 35 sa lakas. Sa isang simpleng hampas, tuluyang nawasak ang kalansay. Pagkatapos ay tinamaan niya ito sa bungo, pinailipad ito, at inisip na yon ang perpektong resulta. Pagharap niya, tinanong ng bayani ang kanyang mga alagad kung nakita nila ang ginawa niya. Dapat ay pinupulbos lang nila ang mga bungo, ngunit nanginginig ang mga ito, natatakot na baka ganoon din ang gawin niya sa kanila. Ipinaliwanag ni Hyrcanus na ang layunin ay wasakin ang 100 kalansay sa loob ng 100 minuto dahil nire-record niya ang video. Binalaan niya silang kung mabigo sila, iiwan niya silang mabulok doon. Agad nitong pinakilos ang mga kalansay para mangaso. Ilang sandali pa, ipinaalam ng sistema na nakapatay na si Hyrcanus ng ilang kalansay at tumaas ang kanyang antas. Pinuri niya ang mga kalansay at inisip na mas maganda pa ang naging resulta kaysa sa inaasahan, na nagbigay kay Hyrcanus ng kumpiyansa para sa tagumpay ng darating na video. Ngunit biglang nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam at nagsimulang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ilang sandali pa, lumitaw sa harapan niya ang isang dambuhalang mandirigmang kalansay na antas 35. Naramdaman ni Hyrcan ang tensyon, na pagtanto niyang ito ay isang bihirang halimaw na lumilitaw ng hindi inaasahan at maaaring mabuhay muli sa hinaharap. Gayunpaman, napakalakas na ng kanyang pagnanasa sa pagkain, kaya hindi na niya maiba kung nasaan ang mga kalansay at nasaan ang mga baka, kaya tumakbo siya ng buong bilis kasama ang kanyang mga alagad papunta sa boss. Sa kanyang isipan, iniisip na niya kung paano niya matitikman ang stick pagkatapos ng tagumpay, iniisip kung ito ba'y ipiprito o ihawin. Ngunit nang makita niyang iwinasiwas ng mandirigmang kalansay ang isang dambuhalang palakol, napilitan siyang umatras kaagad. Napakalakas ng hampas na nag-iwan ng malaking uka sa batong pader. Bumalik siya sa tabi ng kanyang mga kalansay, iniisip ni Hyrcanus na labis itong nakakatakot. Halos mamatay siya nang hindi man lang nakakareact. Buti na lamang at siya ang unang nagpatama ng suntok sa braso ng halimaw.
Agad namang bumawi ang kalansay, ngunit inasahan ito ni Hyrcanus at, kasama ang kanyang mga alagad, pinukpok nila ng maso ang halimaw at pinabagsak sa lupa. Una niyang siniguro kung ayos pa ang kanyang mga kalansay. Inisip niyang mas madali pa ito kaysa inaasahan. Sa una, hindi napansin ng bayani kung paano muling sumugod sa kanya ang mandirigmang kalansay. Ngunit sa huling sandali bago ang hampas, napansin niyang napakapadaskul nito. Ipinahayag niya na isa sa kanyang mga alagad ang kayang magbigay ng panghuling hampas. Nagsimulang ituon ng kalansay na salamangkero ang mahika ng apoy at pinakawalan ito, tinamaan ang kalaban at pinaputok ang mga buto nito. Ipinaalam ng sistema na nawasak ng bayani ang mandirigmang kalansay at nakatanggap siya ng malaking karanasan. Huminga ng malalim si Hyrcanus na pagtanto niyang nasa bingit na siya. Habang nakatingin sa nasusunog na mga labi ng nilalang, naisip niya na ang video ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 1,000,000 views. Gayunpaman, gutom pa rin siya at nagpasya na tiyak na mag-ihaw siya ng steak. Sa sandaling iyon, iniulat ng sistema na napansin ng boss ng lokasyon ang pagkamatay ng isa sa kanyang mga tauhan, bagay na medyo ikinagulat ni Hyrcan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang sistema sa pagbibigay babala na na-detect ng field boss ang isang pagsalakay, at sa huli ay nagsabing ito'y nagigising. Lumitaw ang isang napakalaking magic circle sa tabi nila. Unti-unting lumitaw ang isang ulo mula rito, kasunod ang katawan, at di nagtagal ay isang dambuhalang nilalang ang tuluyang nagmaterialisa sa harapan ni Hyrcanus. Napatulala siya, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Isang level 4 na golden skeleton boss, ang Golden Lich, ang lumitaw sa harapan niya. Napagtanto niyang ito ang boss ng Forest of the Dead at ang unang boss para sa klase ng mage. Kilala rin ito bilang rookie killer. Naalala ni Hyrcanus na ang kondisyon para lumitaw ito ay ang pagkatalo ng ilang mga skeleton, kahit hindi niya yon pinansin noon. Naiintindihan niyang halos imposible ang talunin ang boss, ngunit kung magtatagumpay siya, ito ay magiging napakalaking panalo. Inisip niyang baka kayanin niya kung palalakasin niya ang kanyang mga skeleton, ngunit nang tinangka niyang tawagin ang mga ito sa laban, bigla silang naglaho. Ipinabatid ng sistema na nagkawatak-watak ang kanyang mga skeleton dahil sa kakulangan ng mana at napatulala si Hyrcan. Nagsimula siyang kabahan dahil ngayon ay nag-isa na lang siya, ngunit agad din niyang naisip na ayos lang iyon dahil nasumon na niya ang lahat ng 4 at napilitang gumamit ng mga spell ang mage, kaya't wala nang natirang mana. Nakatayo sa harap ng dambuhalang nilalang, naunawaan niyang wala nang ibang pagpipilian. Hinawakan ni Hyrcanus ang kanyang relo at nagpasya na oras na para painitin muli ang kanyang katawan matapos ang mahabang panahon. Pagkatapos nito, inactivate ng bayani ang slot na may tusong ngiti. Di nagtagal, nakasuot na siya ng kanyang battle armor. Humarap ang bayani sa boss at hinarap ito ng buong tapang. Nang walang pag-aatubili, siya mismo ang nagpasimula at sumugod sa pag-atake. Agad namang nag-concentrate ng kanyang mga kakayahan ang Golden Lich. Nang maging handa ito, nagpakawala ng isang makapangyarihang atake ang boss. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Hyrcanus na umiwas sa tama, alam niyang kahit isang hampas lang ay ikamamatay niya. Nagpatuloy ang boss sa walang habas na pag-atake ng sunod-sunod, tunay na pinatutunayan ang kanyang bansag na rookie killer. Napagtanto ni Hyrcanus na wala siyang tsansang manalo kung hahayaan niyang malayang mag-cast ng spells ang boss. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.